Ibang klase talaga ang mga Pilipino. Di ko naman nila lahat. Akalain po ninyo, after 3 days o pangatlong hanggang 3 araw na filing ng Certificate of Candidacy, ang mga naoobserbahan ko at nakikita nating lahat, parang entertainment lang ang ginagawa ng mga nagpapile, lalo na sa mga national position. Di bali sa local, okay lang yan. Kanya-kanyang pakulo, pero pakinggan mo naman, wala naman sinabing para sa tinatawag nating good governance or matitino at seryosong programa para pagandahin ang ating bansa. Talagang kinukuha lang ng mga politiko sa gimmick, entertainment, comedy at pakulo. Hindi ang paghahayag ng plataforma o mga plano ang inilalabas nila sa social media at sa media. Puro entertainment lang na may mga banda, may mga naka-uniforme ng iba-ibang kulay, di umano'y supporters. Dati na pong gawi yan Dati na pong sistema yan ng kampanya, pagpapakilala sa marami ng dekada dito sa ating bansa. Ang tanong, nagbago ba ang buhay nyo? Lalo na yung mahihirap. Di ba hindi naman? Kaya maging aral, huwag padala sa mga gimmick, drama, entertainment. Dapat seryosong aralin. Ano ang kanilang kakayanan? Meron ba sila nakakayanan o wala? Yun ang pagbabasihan. Hindi kasikatan, hindi kung ano. Kasi ang kasikatan at kapangyarihan dahil ng pera, hindi yan kailangan ng Pilipino. Ang kailangan natin may talino, may galing nasa puso, may paninindigan sa pinaglalaban ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa totoong pagharap sa maraming problema ng bansa. Sa seguridad, pagkain, trabaho, at kalusugan, education. Iyan ang mga mahalaga. Hindi yung papunta ka pa lang sa filing ng Certificate of Candidacy. Ang dami ng kadramahan. Ang dami ng pakulo. Yan. Ang naniniwala sa pakulo, mga drama, propaganda ng mga politiko at political party, yan ang magiging dahilan kung bakit hindi magbabago ang buhay ninyo. Parating lagi kayong mahirap o palagi na lang na naghahanap kayo ng pagbabago. Ang tunay na pagbabago, kilatisin ang mga taong ito. Ulitin ko, meron ba silang kakayanan? Or wala naman? Yun Sa panahon po ngayon, madaling makilala ang tao. Magsalita lang, sa galaw pa lang, sa mga record nila, kung may record sila, makikilala mo na ang tunay na may puso at paninindigan para totoong maglingkod sa bayan. Sa ngayon, pasintabi na, di ko nila lahat. Parang power lang ang habol Mapwesto lang makapaghawak ng kapangyarihan. Kasama na dyan ang pera at salapi ng bayan. Pero yung seryoso sa kung ano ang dapat niyang ilabas sa publiko para sa kanyang plano sa kinabukasan ng bansa. Kinabukasan ng mahirap. Kinabukasan ng kulang sa education, pagkain, trabaho, at iba pa. Parang ala tayong nakita. Again, pasintabi na po. Kung kayong mga botante ay makukuha sa mga drama at gimmick ng political party at kandidato, huwag kayong umasa magbabago ang buhay nyo. Hindi pa kampanya, ang dating ng mga nagpapail, parang kampanya na Ang kampanya ng national candidate, 3 months before election, magsisiniwalaya ng January pa or February. Ang local candidate, 45 days lang before election. Ngayong taong ito, 2024, hindi pa kampanya. Pero anong inyong nakikita sa pagpapile ng Certificate of Candidacy?
Parang kampanya na. Kanya-kanyang pakulo. Ginawang mga media, social media, tuwan-tuwa dahil meron silang content. Pero huwag kayong padala sa mga content na yan. May mga agenda yan. Halatang halata mo yung mga nagbabantay dyan. Kung sila ay pro-government, anti-government. Propagandista sila ng mahilig sa drama ng mga politiko. Mahilig magpakulo ng mga politiko na hindi naman yun ang kailangan. Kaya maging maingat lang po tayo. Sabi nga ng COMELEC, susuriin naming mabuti ang lahat na nag-aplikante o nag-a-apply, nagpapail ng COC. Kung sila ba'y merong kakayanan, kaalaman, makinarya para kumampanya sa buong bansa. Pag hindi, disqualification ang aabuti nila. Yun po yun eh. Kahit kilala ka, kung wala ka namang malaking political party, wala kang perang magagamit sa kampanya, yan ay ground for disqualification. Ayan po yan ha. Marami pa po, hindi ibig sabihin nag-file sila, kandidato na. Hindi ibig sabihin nag-file sila, pwede na. Hindi po. Dadaan pa yan sa pagsusuri ng COMELEC under Chairman George Erwin Garcia. Relax lang kayo. Masyado kayong maagang nabobola at nagpapabola sa mga politika at kandidato. Delikado yan. Magbago na tayo, magbago na kayo. Ang pag-asa ng bayan ay manggagaling sa iyo, hindi sa politiko. Ang pag-asa ng bayan ay manggagaling sa mga seryoso, may kakayanan, kaalaman sa mga posisyon na kanilang ina-applyan. Kasi yung pagpapile ng Certificate of Candidacy, pag-apply yun. Ang tanong, meron ba silang qualification? Hindi qualification ang gwapo, maganda, magaling magsalita, magaling sumayaw. Hindi yun. Dapat dito manggagaling. At sa puso. Sa puso, pagpuso at kaisipan, katalinuhan magsama, may pag-asa ang bayan. Pero puro salita lang, papugi lang, paganda lang, talo ang bayan. Ang tunay na malasakit at paghahanda para sa magandang buhay ng kabataan, ating mga anak, mga apo at lahat ng kabataan na Pilipino dito at sa abroad, dapat magsimula sa tamang pagpili ng susuportahang personalidad sa politika. Yan po ang ating advice. Ano ba? Hindi po ako nagmamagaling. Gusto ko lang makapagbigay ng idea sa kapupulutan ng aral po ninyo. Kasi masyado tayong napapag-iwanan na ng ibang bansa. Dahil yung lumang politika, lumang style ng kampanya at pagpapakilala, paulit-ulit lang. Sa ibang bansa po, alam ba niyo sa ibang bansa, ang kampanya at ganyan, hindi pinag-uusapan. During election lang sila, nag-uusap at yun lang. Walang masyadong mga burluloy, walang masyadong drama ang kandidato at political party sa kanila. Pag election day, doon lang sila. At ang mga tao doon lang lumalabas at bumuboto. O nananalo yung karapat-dapat. Gumaganda ang kanilang ekonomiya, gumaganda ang kanilang buhay kasi tama yung nilagay nila. Dito sa atin, malayong malayo pa tayo para makahabol sa mga mayamang bansa. Dahil sa issue pa lang ng eleksyon at politika, malayo pa tayo. Sana mag-adjust na. Now na. Hindi bukas makalawa. Ngayon pa lang, magbago na. Please like, subscribe, and follow. Dito po sa ating mga channel. MA Pinoy TV at yung isang channel pa natin, pinagsasamahan, Mike Abe. Opinions